Hi guys, welcome back on my YouTube channel. On this video, tuturuan naman kita kung paanong maggawa ng account dito sa Idle Mystic. And bibigay na rin tayo ng konting opinion about dito sa NFT game na to. And as usual, na late na naman ako sa pag-review dito kay Idle Mystic. So marami na ring mga review at mga napanood akong video about dito, and then tinignan ko yung mga previous video and kinompare ko yung current status nito. So yun yung ibibigay kong review dito sa Idle Mystic. Pero bago tayo magsimula, karakatero, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video na pwedeng pagkakitaan online. At laging tatandaan, ang perang pinaghirapan ay laging iingatan, kaya always do your own research. Tara, simulan na natin ito. Gagawa muna tayo ng account dito sa Idle Mystic. Okay. Then pag dito sa mismong website, click mo lang itong login. Then click mo itong create a new account. Then guys, dito for some reason, di ko alam bakit di ko magamit yung mga code nitong mga YouTuber na to, no? Nagtry ako, mga 4 na yung natry ko, pero ayaw talaga, nag-error siya. So may isa pang way para makagawa ka ng account dito is i-connect mo yung wallet. And by the way, yung wallet na kailangan mo rito is MetaMask, and yung network is Matic, Polygon Matic. So kung di mo pa alam gumawa ng MetaMask, meron akong video nandiyan sa description, click mo lang yung link. And kung hindi mo pa alam kung paano baguhin yung network ng MetaMask from Ethereum to Polygon Matic, meron din dyan video, nandyan din yung link sa baba ng description. Okay, and napakadali lang yan gawin. And kung hindi mo pa alam kung paano maglagay ng amount from Binance to Polygon Matic, meron din ako dyan video. Okay, napakadaling sundan lang ng mga video yan. So tara, gawa na tayo ng account. So click mo lang itong wallet register, then click mo yung MetaMask. Okay, pag click mo ng MetaMask, click mo tong 3 dots sa right upper corner. Okay, then click mo si MetaMask. Maglalagin lang ako. Sorry, medyo maingay yung background ko. May mga naririnig siguro kayong mga busina ng bus. So, yung aking lugar ay medyo malapit sa kalsada. Okay, click mo lang yung next. Click mo lang yung connect. Okay, and ipapakita ko na rin dito kung paano i-add yung Magic Stone token. So yun yung iyong may earn dito. Okay, then punta muna tayo sa CoinGecko, kunin natin yung kanyang contract address. So ito yung current price ni MST. So 41 centavos. Okay, so kung nandito ka na sa CoinGecko, click mo lang itong show info, then click mo lang itong magkapatong na square. Yan, pwede mo namang i-click yung logo ng MetaMask, mariredirect kanya sa yung MetaMask. So click natin itong square, so copy na siya. Balik tayo sa ating MetaMask, click mo lang itong import tokens, paste mo yung contract address, then automatic lalabas yung kanyang symbol and decimal. Click add custom token, import tokens. So there you go, na-add na natin ang MST or Magic Stone token. So guys, regarding sa Polygon, ito yung video tutorial kung paano ka makakagawa ng Polygon and kung paano ka makapag-transfer ng token ng Polygon. Okay, so nasa baba ng video yung link nito. Okay, so balik tayo doon sa website.
So na-connect na ngayon natin siya. So tignan ulit natin, click ulit natin to, login now. Pwedeng dito sa baba mayroon siyang login now. So check natin yan. Click mo tong choose wallet, MetaMask. Click mo ulit yung 3 dot sa right upper corner, MetaMask. Click sign. Okay, so connected na tingin ko. Then balik tayo sa website. Okay, nakalagin na tayo ngayon. So pwede natin ditong i-bind yung ating email address. So para makapag-laro tayo. Okay, so i-download din natin itong Idle Mystic. So ipapakita kung paano siya i-download. Okay, ito nga pala ay Android phone ang gamit ko. Nabubulol-bulol pa ako. So click mo lang yan, Gareth. Okay, ilalagay ngayon natin dito yung email address. Pagkalagay natin ng email address dito is i-click mo itong send. Okay, para makapag-send yan ng verification code sa yung email, and then punta mo yung email, kunin mo yung code, paste mo rito, then lagay mo yung password. Okay, so click natin itong send. So we have 1 minute para kunin yung code, no? Pupunta na ngayon tayo sa email ko, kunin natin yung code. So ito na yung code, didiinan mo lang yan, then drag mo, click mo lang yung copy, balik tayo dun sa site, paste mo lang dito yung code, hold and paste, then click mo lang yung confirm, and there you go. So ang next na gagawin natin is i-download na muna natin yung kanyang game. Okay, so ito nga pala yung aking referral code. Gusto nyo gamitin yan, it's up to you, pero for some reason hindi siya nagana, no? So kung hindi siya nagana, sundan mo lang itong video ito kung paano magawa ng account using your MetaMask, and kung paano i-bind yung email address. Okay, para makapaglaro ka. So balik tayo sa site ng Idle Mystic para ma-download natin yung game. Okay, so pag nandito na sa website, scroll ka lang. So depende kung ano yung gamit mo, ha. So ang gamit ko is Android. So click ko lang yung Android. Then click mo lang itong download. Click mo lang yung OK. So antay lang natin matapos yung download. Make it sure, guys, meron kang enough space para dito sa game. Medyo mataas yung MB nya, almost 151. Okay, so ito yung next. After ng downloading, click mo tong open. So staging na siya. Then I think ang next dito is install. So antay lang natin. Yan, install, guys. Click mo lang install. Okay, pwede mo i-click yung done or click mo yung open kung gusto mo na maglaro. Okay, so click natin yung open. Okay, so pag open mo, meron siyang update, no? Ito yung update niya. So hindi ko muna siya i-update. Close lang yan. Then lagay mo rito yung email address na ginamit mo, and then yung password mo. Then click mo yung login. Kasi tinanggal ko yung music background, baka maano tayo, masipa tayo ni Lolo. Okay, hindi ko alam kung ano una i-click ko rito, so try lang muna natin tong first button. Okay,
Put up lang tayo sa labas. Forward lang natin yan. Okay. So parang meron siyang free ah. Pwede pala natin siya malaro na libre. Okay. Tignan natin start. One squad. Try natin. So dito guys, wala kang gagawin dito. Antayin mo lang siya matapos. Kaya siya tinawag na idle. Kaya panonorin mo lang siya. So guys, cut muna natin dito. So punta naman tayo doon ulit sa site para makapagbigay ako ng konting komento about dito. So meron lang akong ibang ipapaliwanag. So balik tayo sa site. So dito sa site, click mo tong nasa right upper corner. Tignan natin yung marketplace, no? So sa mga previous videos na nakita ko na rin, okay, so medyo may kamahalan yung starting nun 2 to 3 months ago. Okay, dito pwede ka na makapag-start I think 6,000 pesos. So kasi ang price nito is 0.01 Ethereum. So ang Ethereum ngayon around 200,000 pesos. So ang 0.01 around 2,000 pesos. Okay, so kailangan mo dito ng minimum na 3 heroes. So which is kung tatlo, so 6,000 ang dapat mong first, kumbaga initial investment mo rito. And tignan natin kung bibili ka ng isa. So ang isang heroes ay kaya niya mag inherit ng 7. So ito is nakapag-inherit na siya ng 2, no? So yung inheritance niya hanggang 7. Okay? Now, para makapag-inherit ka or makapag-breed ka, kailangan mo ng 2 heroes. So let's say 2,000 ang budget mo bawat isa, so 4,000 siya, no? And makakapag breed or inherit siya ng 7. So sa 7, so times 2,000, so 14,000, no? Around 14,000. So minus mo yung 4,000 mo, or let's say 6,000. So may kalahati, kaba doble ang magiging balik, no? If may bibenta mo yan sa marketplace, kung may bibili niyan sa marketplace. And pag nag-breed ka, hindi mo naman kagad magagamit yung kumbaga na anak, kumbaga nito ng heroes mo. May certain time bago mo siya magamit or bago mo din siya maibenta. Okay? So para makapag-breed ka, kailangan mo ng yung first breeding niya or first inheritance niya is kailangan mo ng 100 MST or Magic Stone Token. Kailangan mo ng 100. So tignan natin yung difference 2 to 3 months back sa current, no? So now it's December 24. So puntahan ulit natin yung CoinGecko, so para makita natin yung kanyang comparison ng price before and price ngayon. Okay, so before, let's say mataas yung price nung token before, no? So tignan natin ang difference. So ang current price niya is 41 centavos to be exact. So tignan natin yung kanyang first kauna-unahang price niya. So umabot siya ng 12 pesos. So yan yung na-reach niya, no? So hanggang sa bumaba siya sa centavo. So let's say before, tignan natin before. And before, bago ka makapag-buy dito sa marketplace niya, around 5 to 7,000 pesos sa isang hero. Ngayon, pwede ka na makabili ng around 2,000 lang. So tignan natin yung difference kung magbi-breed ka. Kasi para makapag-breed ka or makapag-inherit ka, kailangan mo ng sa first inheritance, kailangan mo ng 100 MST. So tignan natin,
100 MST. Now, para makapag-breed, kailangan mo lang ng 41 pesos lang, guys. Para dun sa first inheritance. Second inheritance niyan, kailangan mo ng 200 na MST. Sa third, kailangan mo ng 3. Okay? So, tingnan natin yung diferensya, no? Ng 2 to 3 months back sa current. So, yan guys, napakaliit lang nung kailangan mo para makapag-inherit ka. So, before ang price niya is to 12, no? Na nag-start siya, 12 pesos. Na-reach niya yung 12 pesos. So let's say yung unang price niya is 12 pesos. So, first inheritance, kailangan mo ng 100 MST. So, before, para makapag-inherit ka, is kailangan mo ng 1,200. So, guys, ang laki ng diferensya niya, no? Imagine, 1,200 para makapag inherit ka, first inherit, sa 41 pesos. Kung second inheritance na, so kailangan mo ng 200, no? Ito current price niya, guys, kino-compare lang natin. So 12 pesos times 200, 24 para makapag-breed, no? Sa pangalawang breeding or pangalawang inheritance. Dito sa current price, kailangan mo lang ng 82 pesos. Napakalaki. So guys, sabi nila before, sa mga previous na video na napanood ko, is kaya mong kumita ng 700 to 1,000 a day. But ang presyo nun is napakataas pa, guys. Kaya possible yun yung sinasabi nila before. Ayan, 12 pesos. Possible yan. Ang question ngayon is, possible pa ba yan makuha yung 700 to 1,000? This is my humble opinion dito, guys. Hindi na. To be honest, hindi na. Kasi imagine, namumuhunan ka ng around sa tatlong heroes, around 6,000 pesos currently. And kung kikita ka ng 700 to 1,000 pesos a day, so let's say 700, so ang puhunan mo is let's say 6,000. So divide natin siya sa 700. Makukuha mo lang siya in almost 9 days, which is imposible yan. So 9 days makukuha mo na kagad yung iyong ininvest, which is imposible, guys. Kung ganun kabilis mo makukuha yung iyong na-invest dito, to be honest, mabilis mawawala ito, no? So pero dahil meron tong ginagawang mga calculation, kaya yung 700 to 1,000 na earnings before 2 to 3 months back is imposible na yan, guys. So tingin ko medyo matagal mo makukuha yung ROI mo rito. So tsatsagain mo talaga to na laruin. Kasi imposibleng makuha mo kagad yung ROI nito in just 9 days to be almost 9 days. So sa current price niya. So mabilis malulugi to. So meron na tong ginawang adjustment for sure. Kasi automatic naman yan, i-adjust nila. Depende kasi yan sa what tawag dito, yung current price niya sa market, no? Kasi ito guys, ito nga palang mga NFT, hindi lang ito about sa game, sa earnings sa game, about din to sa trading. May mga nagte-trade diyan. So ngayon, ang baba ng price, possible may mga bumili na diyan. Kaya pag umangat yung price nito, possible mag-take profit sila, possible bumaba ulit yung price. Ganyan yan, guys. So ang NFT, hindi lang yan about earnings, about din yan sa trading. Kasi nasa crypto nga siya. Crypto ang iyong na-earn dito. So yun lang, guys, yun lang ang masasabi ko rito. Possible makuha mo pa rin yung ROI, pero it will take time, no? Siguro a month, maybe 2 months. So unless makapag-breed ka kagad and may bumili ng iyong heroes. Yun yung, guys. So as I said, kung mamumuhunan ka ng 6,000 para sa 3 heroes and makakapag-breed siya ng 7, so 14,000 yon.
So halos dumoble yung iyong investment dito. Okay? So yun lang guys. So hindi ko mapapakita kung paano bumili dahil wala akong fund dito. And babalitaan ko kayo kapag papasukin ko to. So babalitaan ko kayo kagad. So magda-download o mag-upload kagad ako ng bagong video kapag pinasok ko na siya, no? Kung paano mag-buy nung heroes, no? Kung paano mo siya lalaruin. And doon sa mga napanood ko, dahil nga idle siya, wala ka namang ginagawa, ipi-play mo lang siya kagaya nung pinakita natin kanina nung ating in-upload siya, dinownload siya. Okay? So hayaan mo lang siyang lumaban, no? So ganun lang hanggang sa matapos yung adventure mo or yung laban. So ganun lang, gadalay guys. So yun lang yung opinion ko rito guys. Medyo may katagalan mo makukuha unless gaya na sinabi ko, makapag-breed ka kagad, mabenta mo kagad yung iyong mga heroes. Yun, possible dumoble kagad yung iyong pinuhunan. So yun lang guys. Kung meron kayong question pa about dito, hayaan nyo pag nagkaroon kagad ako ng fund para dito, itry ko pasukin din to. And Idle Mystic baka naman. So yun lang guys. Thank you so much for watching. See you sa next video if ever mapasok ko itong si Idle Mystic. Okay? Merry Christmas sa ating lahat. Enjoy your holiday. Stay safe. See you on my next video. Goodbye.